Hala, matindi to, Tolentino napahiya. Senatorial Marcos lineup walang kibo. Sumakabilang bakod na. Tolentino. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin. Dighay lang ako. At sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito talagang narito na siya sa lineup at hindi siya kumikibo. Na pangalawang araw na to nakasama siya sa lineup. Totohanan na to. No? Ang iniisip ko, no, ano ang ginawa sa iyo ni Pangulong Duterte na sa panahon na iniwan na siya ng lahat ng mga politikong manggagamit. Antindi magpasalamat ng Pilipinas, no? Naglingkod kang tapat, pero kakasuhan ka ng mga tao na to, no? Para magamit. Tapos yung natulungan mo, ito si Tolentino, hindi mananalo talaga. Grabe. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang pinakamakapal sa lahat. At lang ako, ang ine-expect ko po rito kasi sinama si Francis Tol, no? Ang ine-expect ko magbibigay siya ng reaksyon na hindi ako parang tatanggi niya na siya ay miyembro ng bagong Pilipinas senatorial lineup. Pero 2 araw na po at hindi po siya kumikibo. Mukhang totoo na po to, no? Mukhang totoo na Hindi, baka naiisip ni Tolentino na may tiwala na ako sa sarili ko kasi nanalo ko. Alam ko na iboboto nila ako. At meron akong nagawa. Ano ba yung nagawa? Parang wala akong matandaan eh. Hindi kasi nakikita natin siya sa Senado. Siguro kung may nagawa, siguro alam ng iba, pero ako hindi ko kasi alam eh. Paki-comment na lang mga katunay kung ano. Ngayon, syempre, kung desisyon niyang bumaliktad o umalis sa partido o sa samahan nila IPRRD ng mga Duterte, is desisyon niya yun. Wala tayong magagawa. Pero ang tanong dyan, no, paano ka kaya nanalo ng mga panahon na senatorial? Dahil ba kanino? Meron ba nag-endorso sa'yo? Kasi depende kasi sa Tolentino, kung sa tingin ko, kung walang nag-endorso sa kanya, hindi siya mapapansin ng mga tao. Depende kasi sa mag-i-endorso sa'yo yan eh. 'Di ba? Kaya kasi sinasabi ng ilan, kaya lang naman nanalo yan kasi, di ba, parang inendorso ng mga Duterte. Di ba? Ang hirap ng ganun. No? Bilang politikong tumatakbo ka, kung meron kang tatak na ganun, na dahil lang kay kaya nanalo yan. Di ba? Ngayon, siguro gusto subukan ni Tolentino kung kaya niyan tumakbo. No? Na, iba naman ang mag-i-endorso sa akin. O, di ba? Malay mo. Di ba? Mukhang totoo na si Francis Tolentino ay talagang sumakabilang bakod na. Okay. Kaya ito po ang mga kasalukuyan, 11. Siyempre, madadagdagan pa yan. We are expecting, no? We are expecting na full slate po yung bagong Pilipinas ni PBBM. Siyempre, si Bong Revilla, Erwin Tulfo, Benhur Abalos, Francis Tolentino, Vicente Soto, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Ping Lacson, Camille Villar, Aimee Marcos at Pia Cayetano. Talagang ako hanggang sa uli niloloko lang natin, no? Pero ayun, ako dyan ako nasasabik eh. Kung tutuusin, sa 2025 elections, sabik talaga ako na dumating yung panahon na yan. Kasi dyan natin malalaman kung sino talaga ang malakas. Kung sino talaga ang minamahal ng mga tao. Kasi, kapag maraming nanalo sa mga Duterte, ibig sabihin talagang malakas sa mga Duterte. 2025, nanalo yung mga senatorial nila. 'Di ba? Kapag mga Duterte nanalo sa senatorial, ibig sabihin, ang laki ng pag-asa ng mga Duterte sa 2028 kung sakaling tatakbo ng presidente si VP Sara. At kung sakaling sino yung tatakbo bilang Vice President ni VP Sara. Malaki. 'Di ba? Pero kung sakaling kay PBBM mas maraming manalo, ibig sabihin nun,
iba na. Iba na talaga. Talagang marami talagang pabor na sa ginagawa ng ating Pangulo. No, kaya iba. Nako, syempre baka may maraming manalo doon. Baka mamaya gamitan ng mahika, 'di ba? May mga nagko-comment na gano'n eh. Nababasa natin eh. O, sinasabi ko nga, nasa sa kanila na 'yon. Pero mas maganda yung mauupo ka o lalaban ka ng patas na laban. Mas maganda yung ikaw talaga ang pinili ng mga tao. 'Di ba? Eto talagang narito na siya sa lineup at hindi siya kumikibo. Na pangalawang araw na to nakasama siya sa lineup. Totohanan na to, no? Ang iniisip ko, no, ano ang ginawa sa ni Pangulong Duterte na sa panahon na iniwan na siya ng lahat ng mga politikong manggagamit, no? Talagang kasama ka ron, no, sa mga manggagamit. Kaya po ibang uri tong ano na to, no? Alam mo tol, malabo ka na sa amin. Sana po wag natin, no, kahit po hindi kompleto yung slate natin, etong Francis Tolentino na to. Ito po mangyayari niyan eh. Hindi, tsaka dyan malalaman yan eh. 'Di ba? Yung mga senator sa dilawan nga eh. O 'di ba lahat talo, si Risa lang talaga ang nakapasok. Yung tao talaga nag-choice niyan eh. Yung tao nagdidesisyon, talagang kung gusto kang straight, talo talaga yung ticket mo, talo talaga yan. 'Di ba? Depende sa tao yan. Doon ako nag-e-excite eh, kung sino yung mai-straight na walang boboto eh. Meron pong, sana po hintayin po natin yung announcement ng Duterte kung sino man po. Ayan oh, ayan. Yan ang kanilang line-up. Ayan. Tito Soto, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Pia Cayetano, Lito Lapid, Camille Villar, Tolentino, Amy Marcos. Sino kaya sa kanila ang makakapasok sa senatorial? Diba? Sino? Tsak naman, no, bilang Vice President at si Tatay Digong bilang leader ng oposisyon. Si BP Sara Si bilang... Lito Lapid, baka ikampanya ni Coco Martin. Batang Quiapo. Di kung ang Batang Quiapo ay kung tatakbo si Lito Lapid sa 2025, di matetegi na naman si Lito Lapid sa Batang Quiapo. Kapag inabot yung Batang Quiapo ng 2025 kasi 'di ba bawal na lumabas sa mga teleserye, pelikula yung tatakbo sa eleksyon, bawal na 'yon eh. 'Di ba? Kaya parang si Primo matetegi dito na naman, parang doon sa probinsyano, nategi si ano ba to? Ano ba 'yon? Nategi siya diyan, si Lito Lapid. No, dahil tumakbo na naman siya, ngayon tatakbo uli, ba? Alam na natin kung ano magiging ang kapalaran ni Primo sa Batang Quiapo. Leader ng oposisyon ay mag-announce po yan ng mga pambato natin sa 2025. Sana lang wag po tayong magpadagit muli, no? Kasi ito namang mga karamihan dito dati ng senador eh. Questionin nyo rin po yung sarili nyo, no? Noon sila ba'y senador talagang mayroon kayong naramdaman, no? Na pag nanasa, hindi. Meron ba talaga silang kakaiba? Ngayon, kung wala naman po, isa lang po ibig sabihin yan. Kaya nagsasenador yung mga yan, talagang gusto lang nilang suportahan itong gobyerno na to na sumalbahe, no, sa ating Vice President. Sumasalbahe sa ating mamamayang Pilipino, no? Kasi syempre boto po yan eh. Just in case po na magdedeklara ng gera, kasama po yung Senado. Baka kala po ninyo, malaki po ang papel ng Senado. Kaya hindi po natin po pwedeng, dagdag ko na nga to, no? Kung kayo po ay naniniwala sa mga Duterte, sila po hindi. Lalo na yan si ine-expect ko baka sila Tito Soto, si Tito Soto at si Ping Lacson, baka doon tumakbo sa atin eh. Pero nauna na silang nagdeklara. Talagang hindi pwede po silang mamili. Hindi naman sila miyembro ng partido ng Lakas CMD at saka yung Partido Federal, no? Pinili po nila maging kabahagi ng administrasyon. Kaya sana po
matauhan tayo na etong mga to, hindi po natin maasahan to. Para sa akin, ako titignan ko pa rin kung ano yung nagawa. No, kung mayroong mga former senator dyan, yung re-election, di ba? Yung mga nagre-re-election ulit, gusto ulit mag-senador. No, titignan ko kung ano nagawa nun, kung karapat-dapat ko bang iboto. Yung para sa akin kasi gusto ko naman yung mga bago. Mga bagong mukha sa Senado. Di ba? Kailangan kasi tignan natin mga katunay, yung ano ba ang nagawa nitong taong to kahit hindi pa siya politiko nun. 'Di ba? Ano ba talaga ang tunay na ugali nito? Dapat alamin natin 'yan. Dapat bago tayo bumoto at bago tayo mamili ng mga iboboto natin, kailangan suyurin natin 'yan, aralin natin 'yan. Hindi yung basta kilalang tao to, boto na natin to. Uy, sikat to, boto natin to. Ang senador dati to, boto na natin to. Hindi ganun. Mas maganda kung pag-aralan natin, ano ba ang nagawa ng tao na to? Ano ba ang nagawa nito o magagawa nito para sa amin? Kasi ang hirap huli mag-upo ng mga wala na namang ganyan, puro na namang imbestiga, puro ganto, ganyan. Puro na naman, hindi na naman pag-uusapan yung problema ng bayan, di ba? Ang magandang iupo dyan is yung talagang alam natin na makakatulong. Kaya nga ako mga katunay, hindi sa nag-i-endorso ako, no? No, hindi sa nag-i-endorso. Kung sakaling tatakbo si Doc Willie, o kung sakali lang naman, di ba? Kung, sana, wag mawala sa balota nyo yan. Si Doc Willie Ong. Isa yan sa malaki ang maitutulong sa ating lahat, mga katunay. Kasi talagang pinag-aralan ko si Doc Willie Ong. Kahit wala siya sa politika, hindi pa rin natatapos ang pagtulong niya sa mga tao. Ilang beses siyang natatalo pero hindi siya nagbabago. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng YouTube. Pagbibigay ng mga impormasyon about sa mga sakit-sakit, kung paano natin lalabanan ng mga sakit. 'Di ba? Ang laki na naitutulong niya. Yun yung isa na maganda, na maging magandang kabahagi ng Senado. Dapat ganun Isipin natin kung ano yung nagagawa ng taong nun, hindi pa siya politiko. Ngayon, kung naging politiko siya, ano ba yung nagawa ng taong yun? Nung siya'y nakaupo pa. Oh, 'di ba? Maasahan po natin to na magdidiin to sa mga Duterte. Ang dami pong kinakaharap na kaso. Wala pong humpay yan. Yan po. Tulad ko, kung si Senator Bongo kasali talaga sa slate ng mga Duterte, isa din niya si Senator Bongo. Kasi ang programa ni Senator Bongo na malasakit ay malaki ang naitutulong sa mga tao. Ang ganda ng nagiging resulta. Ang ganda ng naitutulong niyan. 'Di ba yung mga kababayan natin nagkakasakit, 'di ba? Wala silang problema sa mga ospital. Nakakalabas sila ng maayos. 'Di ba? Ang mga may sakit, nagagamot ng maayos. 'Di ba? Kaya Bongo din maganda. Para sa akin 'di ba? Para sa akin lang 'yon mga katunay. Kailangan natin suriin. Think before you click. Before you vote. Alam niyo yung mga kaso na yan na binabato kay Duterte ngayon, walang katapusan. Yan po ang that's the price, no? Yung hindi ka nagnakaw. Yan po yung premyo ni Pangulong Duterte, yung nagpanikaaway, kaso, tindi, no? Ang tindi magpasalamat ng Pilipinas, no? Naglingkod kang tapat, pero kakasuhan ka ng mga tao na to, no? Para magamit. Tapos yung mga natulungan mo, ito si Tolentino, hindi Kasi kapag hitik sa bunga, talagang babatuhin ka ng babatuhin para bumagsak yun 'Di ba? Hitik ka sa bunga Oo. Sino lang ba yung bumabato sa kanya dyan? 'Di ba? Sino ba? Yung mga alam na hindi pwedeng manalo sa kanila. Natatakot sila. Gusto nilang mawala yun. Mawala yung mga bungang yan. 'Di ba? Kasi ang daming na dyan. Babagsakin natin lahat yan para mawala ng bunga yung puno na yan. Diba? Ganun yan Tapos putulin natin para hindi naman muna. Diba? Natakot kasi sila na bumalik uli ang mga Duterte sa posisyon. Kung tutuusin. Diba? Marami talagang masasagasaan. Marami talagang maraming maaapektuhan yan. Lalong-lalo na yung mga bumabanat sa kanila. Kaya nga sinasabi ko nga nung una, kung hindi nyo pinakailaman ng mga Duterte, kung hindi nila pinag-initan, kung hindi nila inan yan, baka nga yung mga yan hindi na magsitakbo Baka sa Davao na lang tumakbo yan. Mayor, congressman. Baka hindi na nga maghangad ng mataas na posisyon yan, pati si BP Sara. 'Di ba?
Kaso talagang sila yung nagtulak eh. Kaya wala rin tayong magagawa. Hindi rin nila kasalanan kung bakit ganyan na gusto nilang tumakbo sa mataas na posisyon. Kung bakit gusto nilang lumaban. Kasi yung mga kalaban nila, yung nagtitrigger para ganyan ang gawin nila. Kahit ayaw nila, kahit si FPRRD, alam natin, sigurado, alam ko sa sarili ko na gusto nang magpahinga ni FPRRD. Gusto niya nang mag-relax. Pero hindi niya pa rin magawa. Kasi, eto na nga, wala na, hindi na ako presidente. Ano ba bang, ano yung problema niyo sa akin? Kung ano-ano na namang hinahabol niyo sa... Di ba? Itinutulak niyo sila lang itinutulak eh. Kayo din ang may kasalanan. Di ba yung mga kalaban nila, yung mga natatakot sa kanila? Di ba? Katulad kay VP Sara, nung nag-number 1 sa survey, ang dami nang natakot. Kaya naglabasan lalo yung mga ano sa kanila, na gusto silang ibaon talaga. Di ba? Pero kung pinabayaan lang nila, sige, bayaan mo siyang number 1. Malay mo si VP Sara, biglang magsalita, okay na po sa akin yung Vice President. Babalik na ako sa Davao, magme-mayor na lang ako. Ngayon, bahala na sila sa buhay nila. Kung gusto nila tumakbo sa mataas na posisyon, yung mga, di ba? Hindi na siya tatakbo. Dahil sa FPRRD, ayaw niya nga patakbuhin si VP Sara ang presidente. Di ba? Sino ba ang nagtutulak? Ay, di yung mga galit sa mga Duterte. Kaya, kayo ang may problema, hindi yung mga Duterte. At saka huwag kayo mag-iisip na, tumatakbo yung mga Duterte, mga sakim sa kapangyarihan. Gusto nila uling bumalik sa posisyon para makuha. Hindi po. Ayaw na nga nila eh. Di ba? Ayaw na. Di ba? Gusto nila sa Davao na nga lang eh. Pero itinulak nyo po. Kaya sinasabi ko uli, wala silang kasalanan. No, kung tumakbo man silang presidente, vice president, senador, wala po silang kasalanan doon. Kayo po ang tumulak sila sa kanila papunta doon. Mananalo talaga yan, grabe. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw ang pinakamakapal sa lahat. Kayo din mga mga Marcos supporters, no? Kung nagawa po 'yan ni Tolentino kay Digong, puta, kala nyo hindi gagawin 'yan. Mag-isip-isip kayo, baka sabihin naka-line up to. Iboto natin to. Bahala kayo sa buhay. Okay. Ito po, isa rin pakiusap. Kasi ngayon, isa yung sinasabi ng mga vlogger, di ba? Na tayo, Duterte tayo, basta suportahan natin si Duterte. Pero pag malapit na po yung eleksyon, sana po tayong papadala sa mga vlogger. May mga magsasalita po dyan na eto, kinakailangan hindi tayo mag-straight. Kinakailangan tayo, mag-isip tayo ng mga karapat-dapat. Alam niyo na kasi may gusto silang ipasok, no? Na hindi tumakbo kay under ng mga Duterte. Bakit natin ibubuto? Pwede naman silang mamili. Katulad niyan, may mga pangalan diyan na pwedeng tumakbo talaga under Duterte. Halimbawa tong Cayetano, tsaka tong Camille Villar, di ba? Pwede yan kasi dati ng kaalyado ni Duterte ang mga yan. Pero kung tatakbo sila, di ba? Bakit may sakit ba si Ram? May sakit ka ba, Ram? Aba, pahipahinga rin. Bakit ang pipiliin nilang takbuhan yung kalaban ng mga Duterte, di ba? Pero para sa akin eto nga, may punto rin si Sir Badong doon, no? Syempre nga naman, kung mas makakatulong, no? Mas makakatulong talaga na maalis yung mga alam natin na anay. May mas maganda talaga kung magi-straight ka. Ngayon, ang sinasabi ko dito, kung sa line-up ng mga Duterte is talagang nakita natin na, nandito pala lahat ng mga kailangan natin. Ayun, para sa akin, yun naman ay i-straight ako. Hindi na ako magtutumpik-tumpik. Depende pa rin sa ilalabas ni Sara Duterte pala. No, ni VP. Yung line-up. Kaya ako, interesado talaga ako sa line-up ni VP Sara. Kung sino talaga yung mga kandidato na yun. No? Sana lumabas na yun, malaman ko. No? Para alam na natin. Yun. Tapos, dahil bilib na bilib tayo sa mga vlogger na Duterte, kahit po ako, kasi hindi natin alam eh. Ngayon, pare-parehas po ng sinasabi namin. Di ba? Pare-parehas yung sinasabi namin na susuportahan natin yung Duterte lang. Pag umiral na po yung alam nyo na, pag ako po, nagbago po ng wag nyo rin ako sundin.
Halimbawa, dumating ang panahon na hindi ako mag-i-straight ng Duterte, may ilalaglag ako. Halimbawa, sabihin ko, ito, wag natin iboto to kahit nakalinya kay Duterte kasi mas karapat dapat to si ganun. Aba, baka nabayaran na rin ako niyan. Yun lagi nyo po yung unang isipin nyo. No, hindi po dahil tagahanga po kayo. Kung totoo kayong Duterte. Ayun. No? Yun lang po yun. Kung totoo kayong Duterte. Kasi kung hindi naman kayo totoong Duterte, napahingka ka ng 1 linggo. Kung totoo kayong Duterte, Duterte talaga susuportan. Pero kung hindi naman at para lang makasurvive yung inyong yung channel nung ano nyo, kaya yung kumbaga mas masampalataya kayo sa vlogger kaysa sa Duterte, talagang hindi nyo iboboto yung straight. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan na, kayo mga katunay, ano ang inyong desisyon? Sa bagong Pilipinas o sa mga Duterte? At kayo ba ay mag-i-straight Duterte o straight bagong Pilipinas? Alin kayo dyan? Ako naguguluhan ako, no? Parang ano, ako talaga, sabihin ko kapag maayos talaga, talagang yung Duterte, no? Talagang kanya-kanya kasing ano yan. Kanya-kanyang paniniwala talaga, no? Kung sino talaga yung mapupusuan mo. Ako, sinasabi ko nga, sinasabi ko nga, ako, kung sino ang tama, dun ako. Kung sino ang mali, ayun. 'Di ba? At kung sino ang mas makakatulong sa bayan, doon din ako. Doon ako. Ayun mga katunay, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.